Isang hapon ay sunod-sunod na tunog ng doorbell ang narinig ni Frederick mula sa labas ng kanyang bahay. Nagtaka siya dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Tanging si Namang Tibo at Aling Lili lang ang kasama niya sa bahay. Nasa States ang mga magulang niya at doon na namamalagi. Dahil may ginagawa ang mag-asawa, ay siya na ang lumabas para pagbuksan ang tao sa labas. Kumunot ang noo niya nang makita ang dalawang bata sa labas ng gate. Who are you? Bakit kayo nandito? Bawal manlimos dito. Malamig niyang sabi sa dalawang bata na sa tingin niya ay kambal. Nagkatinginan ang mga ito at muli siyang nilingon. Hindi po kami namamalimos. Ikaw po ang papa namin. Nandun po si mama Hinihila pa ang mga gamit namin. At saka ako nga po pala si Marga. Ito ang kakambal ko si Morgan. Sagot ni Marga sa kanya. Wait, anak? Nagkakamali kayo mga bata. Wala nga akong asawa, anak ba kaya? Nakikita mo bang mukha ko? Hindi ba kayo natatakot dito? Itinuro ni Frederick sa mga ito ang isang bahagi ng mukha niyang halos balutin ng teklat mula sa sunog. Bakit naman po kami matatakot? Ipapanga po namin kayo. Katwiran naman ni Morgan. Mga anak, kayo talaga. Ako na magpapaliwanag sa papa niyo. Mga bata pa kayo para magpaliwanag, okay? Napalingon si Frederick sa nagsalitang babae. Kumunot ang noo niya, lalo na sa mga bitbit nitong mga gamit. And who are you? Hindi kita kilala, kaya paano ko sila naging anak? And what's the meaning of that stuff? Pwede pang pumasok muna kami, Sir Frederick. Nakakahiyaman pero kanina pa kasi kaming gutom. Doon ko na lang ipapaliwanag sa iyo ang lahat, please. Hindi ako nagpapapasok ng stranger sa pamamahay ko. Hindi naman stranger ang kambal. Mga anak mo sila. Nababalo ka na ba? Wala nga kasi akong asawa, miss. Ano bang klaseng modus yan at ako pang napili mong biktimahin? Kung pinapapasok mo kami, magkakaintindihan tayo. Saka ano ba naman yung pakainin mo muna kami kahit pansit kanton lang? Bigla namang napatingin si Frederick sa kambal at nakadama ng awa sa mga ito. Mukha ngang gutom na. Fine. Anong pangalan mo? Margo po, Sir Frederick. Mahina nitong sagot. Pinasadahan niya ang damit ng babae. Simple lang yon at mukhang piniglumaan na rin ang suot nitong damit. Maging ang kambal ay luma na rin ng mga damit. Napatagal ang titig niya sa dalawang bata. Natutunaw ang puso niya habang nakatingin siya sa mga ito. Napabuntong hininga siya at niluwagan ang bukas ng gate. Pumasok kayo, pero wag na wag kayong gagawa ng anumang bagay na hindi ko magugustuhan. Ayoko pa naman sa mga batang makukulit at maingay. Naiintindihan niyo ba? Opo, Papa. Magalang at sabay na sagot ng kambal. Wag niyo akong tawagin Sir Frederick, nakikiusap ako. Hayaan mo ng mga bata. At saka, totoong anak mo nga sila. Malakas siyang napabuntong hininga at nauna na siyang naglakad papasok ng kabahayan. Hindi niya alam kung bakit ang gaan kaagad ng pakiramdam niya sa mga ito. Pakisara ng gate. Malamig niyang sabi sa babae. Dumiretso sa kusina si Frederick at pinaghanda ng pagkain ng mga bisitang hindi niya inaasahan. Kumain na kayo, huwag kayong mahiya. Anya sa mga ito nang matapos siyang magluto. Sabay-sabay namang sumunod ang mga ito sa kanya sa dining area. Halata ang pagkamangha ng kambal nang makita ang mga simpleng pagkain sa mesa. Yun lang mga yun ang mabilis lutuin sa fridge kaya yun lang niluto niya. Ang ibang ulam naman ay ininit lang niya. Salamat po, Papa. Ngayon na po kami makakakain ng ganito kasarap na pagkain. Wika ni Marga sabay subo ng tosino sa tinidor nito. Shh! Huwag ka nga maingay. Nakakahiya ka talaga. Saway ni Morgan sa kapatid. Mga anak, tama na yan. Nasa harapan kayo ng hapag. Mawawala ang grasya kapag nag-away kayo. Sorry po, Mama. Hinging paumanhin ni Marga at tahimik ng kumain. Ganon din ang ginawa ni Morgan. Pagkatapos kumain ay naglaro ang mga bata sa may garden sa labas ng bahay niya. Samantalang kaharap naman ni Frederick si Margo. Miss, kung gusto mo lang akong perahan, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo. Hindi ako madaling mauto. Pwede kitang ipakulong at ilayo ang mga anak mo sa'yo. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na ang totoo. Malamig na babala niya sa babae. Nakaupo sila sa outdoor table set na naroon sa garden. 6 na taon na rin simula nung nasunog ang mukha ni Frederick. Kaya simula noon ay halos hindi na siya lumalabas pa ng kanyang bahay. Kaya paano siyang nagkaroon ng anak sa babaeng to?
Ilag din ang mga tao sa kanya dahil mula nang masunog siya ay naging mainitin na ang ulo niya. Hindi ako nagsisinungaling, sir. Hindi ko rin to ginagawa para perahan ka. Nandito ako dahil pinalayas kami sa bahay na nararentahan namin. Nawalan ako ng trabaho kaya wala kaming mapuntahan ng mga anak ko. Ayaw ko sanang lumapit sa'yo, pero wala na talaga akong choice eh. Kaya sana patuloyin mo kami rito kahit pansamantala lang. Gawin mo akong kasambahay mo kahit walang sahod. May matirahan lang kami ng mga anak ko. Please, Sir Frederick. Pakiusap ni Margo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Paano tayo nagkaroon ng anak? Bumuga muna ng hangin si Margo bago sumagot. 6 years ago, kailangan ko ng pera na pampagamot sa tatay ko. Kaya naman inalok ako ng naging boss ko na magbigay aliw kapalit ng malaking halaga. Hindi na ako nag-isipan ng tama at agad akong pumayag. Itong address na ito ang binigay niya sa akin. Madalim ng gabing yun sa bahay mo. Amoy ko ang alak sa bibig mo. Inakit kita, katulad ng bilin sa akin ng amo ko. At yun nga, may nangyari sa ating dalawa. Ikaw ang una't huling lalaki na nakaniig ko. Umalis agad ako pagkatapos ng nangyari sa ating dalawa. Makalipas ang 1 buwan ay namatay na rin si tatay. Kaya umuwi ako sa probinsya namin. At doon ko nalaman na buntis pala ako. Nagbunga ang nangyari sa atin, sir. Alam mo pala kung nasan ako. Pero bakit hindi mo ako pinuntahan? Bakit ngayon lang? May dudang tanong ng binata. Nakatitig siya sa magandang mukha ni Margo. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Kasi nahihiya akong lapitan ka, sir. Baka kasi hindi ka maniwala. Talaga? Baka naman natatakot ka lang sa itsura ko. Hindi totoo yan. Kahit kailan na hindi ako natakot sa'yo. Alam kong mabuti kang tao. Don't say that kung gusto mong dito tumira. Halimaw ang isang katulad ko, Margo. Takot nga sa akin ng mga kapitbahay ko eh. Nakita niya kung paano umawang ang labi nito. Alam ni Frederick na walang sino man ang magkakagusto sa kanya. Paano mo nasasabing isa kang halimaw? Hindi yun ang nakikita ko, Sir Frederick. Pwede ba? Huwag kang magkunwaring mabait. Huwag mo na akong lokohin pa. Sige na, pumapayag na akong dito kayo tumira ng mga bata. Baka sabihin mo naman wala akong puso. Nasa kaliwang bahagi magiging silid nyo. Magpahinga na muna kayo ngayon. Bukas ko na kayo kakausapin sa mga dapat at hindi nyo dapat gawin sa bahay na to. Maliwanag ba? Tumayo na siya at naglakad na paakyat sa kwarto niya sa 2 palapag. Teka lang, sandali sir. May kailangan ka pa? Hindi mo ba talaga ako nakikilala o natatandaan? Hindi. At hindi ako magsasayang ng oras na alalahanin pa yun. Sabi mo nga madilim nang may nangyari sa atin, di ba? Kaya paano kita matatandaan? Malamig niyang sabi at tuluyan ng umalis. Pagpasok ni Frederick sa kanyang silid ay agad siyang napaupo sa sofa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Malakas ang kabog niyon kanina pa. Kinalma niya ang sarili at ipinikit ang mga mata. I remember that night. Pero hindi ko akalain na siya babaeng nakaniig ko noon. She's beautiful and innocent. God, bakit ba nangyari to sa akin? Isa na naman ba itong pagsubok sa akin? Kausap niya sa sarili. Ilang sandali pa ay nahiga na siya at ipinikit ang mga mata. Samantala, napatitig na lang si Margo sa silid na pinasukan ni Frederick. Medyo may kirot sa puso niya dahil hindi siya nito nakilala. Mahina siyang napabuntong hininga. Hindi ka naman talaga halimaw eh. Ikaw ang hero ko, Frederick. Sana lang mapatawad mo ako dahil ako naging dahilan ng pagkakasunog ng mukha mo. Mahina niyang wika sa sarili. Pinuntahan na niya ang mga anak. Mga anak, halina kayo sa loob. Ayusin natin ang mga gamit niyo. Opo, Mama. Mabilis na sagot ni Marga. Mama, ang ganda-ganda ng bahay ni Papa. Totoo ngang ang yaman niya, no? Tanong ni Morgan sa kanya. Oo, anak. Mayaman ang papa niyo. Pero hindi ang kayamanan niyang habol natin kaya tayo nandito. Gusto ko mahalin niyo ang papa niyo ng buo. Katulad ng lagi kong sinasabi, hindi itsura ang basihan para mahalin natin ng isang tao. Maliwanag ba mga anak? Opo, Mama. Mabilis na sagot ng dalawa. Mabuti naman at naiintindihan niyo ako. Tayo na para mabilis nating maayos ang mga gamit natin. Maligo na rin kayo at magpalit ng damit. Hinawakan niya ang dalawa sa kamay at sabay na silang pumasok sa loob ng magiging silid nila. Pagkatapos mag-ayos ng mga gamit nila ay naligo at nagbihis nga si ng Morgan at Marga. Nang matuyo ang buhok ng dalawa ay pinatulog na rin niya ang mga ito.
Lumabas siya para magluto ng hapunan. Habang naroon sila sa poder ni Frederick ay siya ang gagawa sa mga gawaing bahay. Nakakahiya naman kung wala siyang gawin. Pagpasok niya sa kusina ay nakita niyang isang ginang. Good afternoon po. Bigla itong napalingon sa kanya, kumunot ang noo. Sino ka, Iha? Paano ka nakapasok dito? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. Kasi po, Manang, ako po ang bagong katulong ni Sir Frederick. Bagong katulong? Ayaw ni Sir na may ibang tao rito ah. Paano mo siya napaamo? Hindi niya ito sinagot. Ako nga pala si Margo, Manang. Baka po may maitutulong ako sa'yo. Sagot lang niya. Welcome dito, Margo. Tawagin mo na lang akong Manang Lily. O siya, magluluto na ako para sa hapunan. Balatan mo na lang ang mga gulay. Sige po, Manang Lily. Pero talaga bang kilala ka ni Sir Frederick? Tinanggap ka niya bilang katulong? Himala yata. Napakagatlabi siya dahil sa naging tanong nito. Pasensya ka na, Iha, kung ang dami kong tanong. Huwag mo na lang sagutin kung ayaw mo. Sige na, magtrabaho ka na. Salamat po, Manang. Nagsimula na nga siyang magtrabaho. Tapos na sila nang pumasok si Frederick sa kusina. Margo, what are you doing? Tanong nito sa malamig na boses. Napalingon naman siya sa lalaki. Sir Frederick, tinutulungan ko si Manang Lily na magluto ng hapunan. Baka may labahin ka bukas, ako na maglalaba. Did I tell you na magtrabaho? Nasaan ang mga bata? Natutulog na sila eh. Wala naman akong ginagawa. Saka sabi ko naman sa'yo, pwede ako maging kasambahay mo habang nakikitira kami sa'yo. Ako magdedesisyon yan, Margo. Pero Sir Frederick, kailangan din naman ng kasama ni Manang sa gawaing bahay at saka wala naman akong ibang gagawin. Katwiran niya. Matalim siya nitong tiningnan, kaya naman biglang natakot si Margo. This is my house, Margo. My house, my rules. Maotoridad nitong sabi. Pasensya na. Gusto ko lang namang makatulong eh. Magsasalita pa sana si Frederick nang biglang dumating ang kanilang mga anak. Papa! Sigaw ni na Morgan at Marga sa ama at yumakap dito. Nanigas si Frederick sa kinatatayuan nito. Morgan, Marga, gising na pala kayo. Ginulat niyo naman ng papa niyo. Huwag ganyan sa susunod ha. Halika kayo kay mama. Sorry, Papa. Sabi ni Marga. Lumapit ang mga ito sa ina. Tumikim si Frederick at tiningnan ng mga bata. Ayos lang. Nagulat lang ako. Gusto niyo na bang kumain? Tanong nito sa mga bata. Opo, Papa. Sabay na po tayo. Nakangiting sabi ni Morgan. Okay, maupo na kayo. Yay! Masayang hiyaw ng kambal. Napangiti si Margo dahil sa sayang nakikita niya sa mukha ng mga anak. Nagpasalamat din siya at hindi tinanggihan ni Frederick ang paanyaya ng kambal. Sinasabi na nga ba niya at hindi naman talaga pusong bato ang lalaki. Manang, ilagay na po natin ang mga pagkain sa hapag. Masaya niyang sabi sa nagulat na ginang. Puno pa rin ng pagtataka sa mga nangyayari. Sige, Iha. Agad na nilang inayos ang pagkain sa hapag. Margo, sabayan mo na kami sa pagkain. Aya ni Frederick sa kanya. Oo. Manang, sabay ka na rin po sa amin. Baling niya sa matanda. Huwag na, Iha. Sa labas lang ako. Sabay na kami ng asawa ko. Tawagin niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Salamat po, Manang. Nakangiti niyang pasasalamat dito. Tumango lang ito at bumalik na sa kusina. Kumain na tayo, sabi ni Frederick. Tumango siya at nagsimula ng kumain. Magana rin kumain ng kambal kaya napangiti siya. Sana lang ay unti-unti rin silang matanggap ni Frederick. Pagkatapos kumain ay tumayo si Frederick. Gusto mo ba ngayon na pag-usapan ng rules ko sa bahay na to, Margo? O bukas na lang? Mamili ka. Malamig pa rin ang boses nitong tanong. Ikaw ang bahala kung kailan mo gustong pag-usapan. Okay, bukas na lang. Kumain lang kayo riyan at aakyat na ako sa itaas. Papa, ayaw mo bang makipaglaro sa amin? Tanong ni Marga. Marga anak, may trabaho ang papa nyo. Hindi siya pwedeng makipaglaro. Kayo na lang muna ni Morgan ang maglaro, okay? Saway ni Margo sa bata. Okay po, Mama. Malungkot na sabi ni Marga. Kumirot naman ng puso niya dahil sa nakikitang lungkot sa mga anak nila. Babawi na lang ako sa inyo, kids. Wika ni Frederick nang mapansin din ang malungkot na kambal.
Marami akong kailangan tapusin kaya hindi ako pwedeng makipaglaro ngayon. Don't worry at ipapasyal ko kayo sa Enchanted Kingdom ngayong Sabado. Talaga, Papa? Papasyal tayo sa Enchanted Kingdom? Wow naman, pangarap po namin yun ni Marga. Masayang bulalas ni Morgan. Yeah, kaya dapat behave lang kayo, okay? Okay po, Papa. Nag-appear ang kambal. Parehong masaya ang muka. Napangiti na lang si Margo. Agad namang tumalikod si Frederick sa kanila. Sana kaya ko mapaghilom ang sugat sa puso mo, Frederick. Mahina niyang bulong sa sarili. Nalulungkot siya kapag nakikitang malungkot ito. Hinarap na ni Frederick ang trabaho niya sa laptop. Kailangan niya magtrabaho para mas mapalago pa ang kumpanya nila. Siya lang naman ang may-ari ng sikat na mall na F&S sa bansa at sa ibang bansa pa. Nag-i-invest din siya ng stock sa ibang kumpanya, kaya mas lalo pang lumalago ang kumpanyang minana niya sa kanyang mga magulang. Nang maalala sina Marga at Morgan ay dinampot niya ang cellphone at tinawagan ng kaibigang si Lawrence. May-ari ito ng malaking ospital sa bansa. He wants to make sure na anak nga niya ang kambal. Though nararamdaman niyang hindi nagsisinungaling si Margo sa kanya. Hello, Salguero. Napatawag ka. May nararamdaman ka ba sa katawan mo? Ang mukha mo, kamusta? Sunod-sunod na tanong ni Lawrence sa kanya. Ayos lang ako, Rodriguez. Gusto ko lang kunin ang serbisyo ng ospital mo. Gusto kong magpa-DNA test. DNA test? Bakit? Nalaman mo bang ampun ka lang? Gago, hindi ah. May naanakan kasi akong babae. Nandito sila ngayon sa poder ko. Gusto ko lang siguraduhin ako nga ang ama ng kambal. Oh, may nabuntis ka pala. Well, kahit naman ako, hindi ko babakantehin ang kama ko. I have my needs too. Pero sana naman gumamit ka ng kondom para walang sabit. Biro ni Lawrence sa kanya. Malakas pa talaga itong tumawa. Shut up. Gusto mo bang ipasara ko yung ospital nyo? Inis niyang banta rito. Chill ka lang, Salguero. Hindi ka na mabiro. Okay, bukas ay pupuntahan kita sa bahay mo with my medtech para kunin kayo ng sample, okay? Thanks, Rodriguez. Don't mention it. O, sige na, bye. Ibinaba na nito ang tawag at nagsimula na ulit siyang magtrabaho. 12:00 na nang matapos siya. Tumayo siya at tiningnan ang mukha sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kalahati ng kanyang mukha na nasunog. Paano ba kasi maging isang mabuting ama? Hindi ko alam ang una kong gagawin. At saka, ayoko rin namang madamay ang mga bata dahil sa itsura ko. Baka pati sila ay mabuli dahil sa akin. Malalim siyang napabuntong hininga. Kailangan ko lang sigurong sanayin ang sarili ko sa presensya nila. After all, they are mine. Sabi niya sa sarili. Yeah, I think they are mine. Kumbinsi pa niya sa sarili hanggang sa nahiga na rin siya at natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Frederick. Pumasok siya sa kusina para magtimpla ng kape, pero nabungaran niya si Margo. Oh, Sir Frederick, kayo po pala. Nagluto ako ng pancake. Pasensya na at nakailam na ako sa kusina mo. May sakit kasi si Manang Lily eh. Paliwanag nito. That's okay. Magtitimpla ako ng kape. Ang mga bata. Tulog pa sila eh. Ang tagal nakatulog ng kambal. Hindi kasi sanay sa malambot na kama kaya panay ang kanilang laro. Pasensya ka na ha. Sadyang makukulit lang talaga sila. Saka ngayon lang talaga sila nakatira sa ganito kagarang bahay kaya ine-enjoy nila. Ayos lang. Nagalmusal ka na ba, Margo? Hindi pa. Katatapos ko lang kasing magluto. Sabayan mo na ako para makapag-usap na rin tayong dalawa tungkol sa mga pwede at hindi pwedeng gawin dito sa loob ng bahay ko. Malamig niyang sabi kay Margo. Sige po, Sir Frederick. Tumango ito at inayos na ang hapag. Anyway, bago ko sabihin ng mga rules ko sa bahay ko, gusto ko lang ipaalam sa'yo na may medtech at doktor na pupunta rito mamaya para kuhanan ng sample sina Morgan at Marga. At ako din. Gusto ko makasigurado na anak ko nga ang kambal. I mean, don't get offended, okay? I just want to make sure at idaan din sa legal na proseso ang lahat. Kung anak ko man sila, hindi ko naman tatakasan ng responsibilidad ko. Ayos lang po sa akin yan, sir. Mas mabuti nga yan para malinaw ang lahat. Kakausapin ko ang kambal sa gagawing DNA test sa kanila para hindi na sila masyadong magtanong. Mausgisa kasi talaga sila. Good. And here are my rules, Margo. Ayokong may malabag sa mga batas ko rito sa bahay. Kung gusto mong magtagal dito, dapat na sumunod ka. Okay, sir. Walang problema. At ang ayaw ko sa lahat ay ang pinapakialaman ng mga gamit ko.
Ayoko na may pumapasok sa silid ko. At ayoko sa maingay at parati akong tinatanong. Pwede kang tumulong kay Manang Lily pero siguraduhin mo na babantayan mo mga kambal. Ayoko rin sa makukulit. Naiintindihan mo ba ako? Oo, naiintindihan ko. Good. Ang mga bata, nag-aaral na ba sila? They're 5 years old, tama ba ako? Oo, 5 taon na nga sila. Nakapag-daycare naman ng kambal. Nakapasok na rin sila sa kinder. Kaya lang dahil sa kapos ako at pinalayas kami sa inuupahan naming bahay, natigil na rin ang pag-aaral nila. Paliwanag ito sa kanya. Ipapa-enroll natin sila bukas. Then magmamall na rin tayo kasama ang mga bata. Salamat, pero ayos lang ba sa'yo ang lumabas ng bahay? Matalim ang mga matang tiningnan niya ang babae. Bakit? Nahihiya akong makasama ako. Dahil ba sa itsura ko? May halong pait at sakit sa boses niya. Alam naman niyang walang tatagal na makasama siya sa pampublikong lugar. Hindi sa ganun, Sir Frederick. Ikaw lang naman pong iniisip ko eh. Ayoko lang na masaktan ka. Huwag kang mag-alala sa akin. Sanay na ako. And don't worry dahil ako ang may-ari ng FNS Mall na pupuntahan natin. I can demand na ipasara yun habang naroon tayo. At ako rin ang major shareholder ng St. Joseph Academy kung saan papasok ang mga bata. Para namang nabunutan ng tinig si Margo sa sinabi niya. Hindi na lang niya pinansin ang reaksyon nito. Salamat, Sir Frederick. Alam kong nagulat ka sa pagdating namin at hindi mo inaasahan na may mga anak ka sa akin. Pwede mo kaming itaboy at i-deny ng mga anak mo. Pero hindi yun ang ginawa mo. Tinanggap mo kami ng buong buo rito sa bahay mo. Maraming salamat talaga. Don't mention it. Kumain ka na. Sabi niya dito. Tumango ito at nagsimula na ulit kumain hanggang sa magising na ang kambal. Hinanda naman ni Margo ang mga anak sa pagdating ng medtech at doktor na kukuha ng DNA sample. Mga anak, kukuhanin kayo mamaya ng sample para image sa sample ng papa niyo Kaya sana behave lang kayo. Kausap niya sa kambal habang sinusuklayan ng mga ito dahil mga bagong ligo. Opo, Mama, sagot ni Marga. Mama, bakit po kami kukunin ng sample? Para saan po ba yun? Tanong ni Morgan. Ginagawa yun para malaman kung anak nga kayo ng papa niyo. Bakit, Mama? Hindi po ba naniniwala si Papa na anak niya kami? Hindi naman sa ganun mga anak. Pero syempre, gustong makasigurado ng papa niyo. Saka para sa legal na dokumento niyo na rin. Hindi naman ako natatakot na ipa-DNA test kayo dahil siguradong sigurado ako na anak kayo ng Papa Frederick niyo. Love rin po namin siya, Mama. Siya po yata ang hero niyo. Ani Marga. Mahal ko rin naman ang papa niyo, mga anak. Bulong niya sa sarili. Lumabas na sila ng kwarto pagkatapos niyang bihisan ng mga anak. Papa! Bati ni Marga pagkakita sa lalaki. Marga, halika na't naghihintay na sina Doc Lauren sa atin. Formal nitong sabi. Okay po, Papa. Hinawakan ni Marga ang kamay ng ama. Sasawayin niya sana ang anak nang hawakan ni Frederick ang kamay nito. Nasa may sala na sila kaharap ang 3 medtech at isang doktor na ipinakilala sa kanila ni Frederick. Kukuha ko ng tig-3 samples ninyo kids, okay? I will get your hair, blood, and saliva. Ayos lang ba yun sa inyo? Tanong ni Doc Lawrence sa kambal. Ayos lang naman po sa akin, Doc, na kunan ng mga bata ng sample nila. Si Margo ang sumagot. Okay, mabilis lang naman to eh. Ako na lang ang unahin mong kunan, Doc. Baka matakot sa karayo mo mga anak ko. Wika ni Frederick. Okay, Salguero, walang problema. Kinuhanan na nga si Frederick ng samples. Sumunod namang kinuhanan ay sina Marga at Morgan. Umayak pa si Marga nang kunan ng dugo. Agad naman itong pinatahan ni Margo. Kailan ko malalaman ang resulta ng DNA test namin, Rodriguez? I will send it to you the day after tomorrow, Salguero. Mukhang atat ka na sa result eh. Thank you. Nagkamay ang dalawa bago tuluyang umalis ang grupo ng doktor. Sir Frederick, ipapasok ko lang ang mga bata sa kwarto para makapagpahinga. Paalam ni Marco dito. Sige, balik ka kagad dito sa sala at may pag-uusapan pa tayong dalawa. Okay, sige. Hinila niya ang kambal at dinala sa kanilang silid. Pinahiga niya ang mga ito sa malambot na kama. Pahinga na muna kayo. Sa labas lang ako at kakausapin ko ang papa niyo. Okay po, Mama. Pero manonood po kami ng TV, Sagot ng kambal.
Hinalikan niya mga ito sa pisngi bago lumabas. Sige mga anak, pero wag malakas ang volume, okay? Babalikan ko kayo mamaya. Opo, promise. Iniwan na niya ang kambal na pareho ng nakatuon ng atensyon sa balabas na cartoon. Pagdating niya sa sala, ay prenteng nakaupo sa single couch si Frederick. May birth certificate na ba mga bata, Margo? Panimulang tanong nito nang nakaupo na rin siya sa couch. Wala pa eh. Hindi ko pa sila napagawan. Kapag lumabas ang result ng DNA test, ako na magpapagawa ng birth certificate nila. Dadalhin nila ang apelido ko. Ayos lang ba yun sa'yo? Sino ba naman ako para ipagkait ang pangalan mo sa mga anak ko? At isa pa, mas may kakayahan kang buhayin sila. Hindi naman habang buhay ay nakatira ako rito sa poder mo. Mga anak ko lang ang may karapatan sa'yo. Paliwanag niya. Masakit man para sa kanyang mawalay ang mga anak, pero mas gugustuhin niya mangyari yon kaysa ang magutom ang mga anak sa kalsada. Hindi naman kita pinapalis, Margo. Sir Frederick, ayaw ko namang habang buhay na umasa sa'yo. May sarili akong buhay, at ganun ka rin naman. Paano kapag dumating ang araw na mag-aasawa ka na? Alangan namang nandito pa rin ako. Sa tingin mo ba ay may magmamahal pa sa akin, Margo? Nakikita mo bang itsura ko? I'm ugly and I'm a monster. Kung may babae mang gugustuhin akong pakasalan, siguro ang habol lang nun ay ang kayamanan ko. May pait sa boses na sabi ni Frederick. Huwag mong sabihin yan. Alam kong may babaeng magmamahal sa'yo at tanggap kung anong itsura mo. Magpahinga ka na. Huwag mong kalimutan bukas ang lakad natin, okay? Bili nito sa kanya. Oo, salamat talaga sa kabutihan mo, Sir Frederick. Nginitian niya ito. Saglit siya nitong tinitigan bago tumango sa kanya at nagpaalam. Noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tagapagligtas ko, Frederick. Bulong niya nang tuluyan ng makaalis ang lalaki. Hindi makatulog si Frederick. Kanina pa kumakabog ang puso niya sa tuwing sumasagi sa isipan niya ang nakangiting mukha ni Margo. Baliw na yata ako. Hindi niya ako gusto. Hindi niya ako magugustuhan. Pangit ako at kahit na mayaman ako, hindi niya pagtitiis ang makasamang lalaking sunog ang muka. Mas bagay siya sa mga gwapo. Malungkot niyang kausap sa sarili. Dahil sa inis ay ipinigit niya ang mga mata. Gusto niyang matulog. Sana'y dalawin siya ng antok. Hindi nga nagtagal at nakatulog na rin siya. Naramdaman niya ang mahinang haplo sa sunog niyang muka, kaya agad siyang napadilat. Nagtama ang paningin nila ni Margo. Muli na namang lumakas ang kabog sa kanyang puso. Anong ginagawa mo rito, Margo? Tanong niya. Hindi nito tinanggal ang mga kamay na nasa kanyang sunog na muka. Ginigising kita. Nakapaghanda na ako ng hapunan. Mukhang napahaba yata ang tulog mo. Hindi ba't ang bilin ko sa'yo, wag na wag kang pumasok sa kwarto ko? Bakit ka pumasok? Kanina pa kasi kitang kinakatok. Di ka pa rin nagigising kaya kinabahan ako. Alisin mo yung kamay mo sa sunog kong muka. Galit niyang utos dito. Ayaw pa naman niya sa lahat ay ang hawakan ng pangit niyang muka. Ang sunog mong muka ay nagpapakita na isa kang mabuting tao, Sir Frederick. I'm not a kind person, Margo. Ginagawa ko lang ang mga bagay na yan para sa mga anak ko. Kahit na, hindi pa nga lumalabas ang results ng DNA test pero ramdam mo ng mga anak mo sila. Mahal na mahal ka ng mga bata, Sir Frederick. Hindi ko pinagkait sa kanilang mahalin ka. Tiningnan niya si Margo. Nakakabaliw ang bango nito. Bumaba ang paningin niya sa mga labi nito. Alam mo bang may kaparusahan na ginawa mong pagpasok dito sa kwarto ko, Margo? Ah? Anong parusa? Wala ka namang sinabing ganyan ah. Protesta nito. Kita niya ang takot sa mga mata nito. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot sa'yo. Pero sa parusa mo, natatakot ako. I have an offer for you, Margo. Gusto mo bang marinig? Baliw na siya sa babaeng ito. Ilang araw pa lang ito sa poder niya. Paano pa kaya kapag nagtagal ito? Wala siyang planong ganito, pero may nag-uudyok sa kanyang gawin yun. Anong offer, Sir Frederick? Be my bed warmer. Wala akong asawa. May nangyari na sa atin noon. May mga anak na rin tayo. Ano sa tingin mo? I will pay you. Umawa ang labi ni Margo. Hindi kaagad ito nakapagsalita. Alam niyang hindi ito papayag. Sinong gugustuhin makaniig ang isang pangit na kagaya niya? Noon ay pumayag ito dahil sa tindi ng pangangailangan sa pera. Sir Frederick, sigurado ba kayo sa offer niyo? Yes, I'm sure. No feelings attached, Margo.
Is it a deal? Sige, pumapayag ako sa offer mo. No feelings attached. Pero paano kung magkagusto ako sa'yo? Nangahamon ang mga matang tiningnan siya ng babae. Mahina siyang tumawa. Anong nakakatawa sa sinabi ko, sir? Hindi naman malabong magkagusto ako sa'yo Nakakatawa ka. Alam mo ba yun? Margo, ito bang mukhang to pwede mong magustuhan? Hindi yun mangyayari. Kapag namasyal kayo kasama ako, pagtitinginan ka ng mga tao, kukutyain ka nila. Gusto mo bang makulong na lang sa mundo ko, ha? Hindi mo pa ako kilala, Sir Frederick. Hindi patayan sa akin ang itsura. Ang mahalaga sa akin ay ang mabuting puso. That's enough. Kung gusto mong maging bedwarmer ko, no feelings attached. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryoso niyang tanong dito. Paano kung ikaw ang ma-inlove sa akin? Hindi naman siguro malabong mangyaring magustuhan mo katulad ko. Isa pa, malinis ako nung may nangyari sa atin. At mula nun, wala nang dumaang lalaki sa buhay ko. Ako nang bahala sa sarili ko kung mangyari man yun, Margo. Willing ako maging bedwarmer mo, Sir Frederick, at hindi mo ako kailangang bayaran. Pahayag nito. Nagtitigan silang dalawa, hanggang sa siya ang unang sumuko. Okay, sasabihin ko sa'yo kung kailan ka pupunta sa silid ko. We need the protection kaya bibili ako ng kondom. Sabi ni Frederick. Nagiinit ang katawan niya kaya pumasok siya sa banyo para maligo. He needs a cold shower para mawala ang init sa katawan niya. Kinagabihan ay inihanda na ni Margo ang susuotin nila ng mga anak para bukas. Natigilan siya nang maalala ang deal nila ni Frederick. Mahirap lang siya, high school graduate. Naging isang bayarang babae ni Frederick pero mahal niya ito. Kaya kahit alam niyang hindi siya nito mamahalin, ay susubukan pa rin niya. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako, Frederick. Kahit na nga ba may kasalanan ako sa'yo. Nang dahil sa akin kaya nasunog ang mukha mo. Kung may babalik ko lang sana ang panahon. Pero wala na. Nagawa ko na. Napaiyak siya nang maalala ang nangyari noon. Pilit man niyang kalimutan, ay hindi pa rin niya magawa. Hanggang ngayon ay sinisisi pa rin niya ang sarili sa nangyari kay Frederick. Tandang-tanda niya kung gaano ito kagwapo noon. Pero nasira yon dahil sa kanya. Babawi ako sa iyo, Frederick. Lahat ay gagawin ko para bumalik sa normal ang buhay mo. Kahit hindi mo na ako magawang patawarin pa. Bulong niya sabay pahid ng luha sa mga mata. Nakatulog siya habang iniisip ang gagawing hakbang para mapaibig ang lalaking matagal ng laman ng kanyang puso. Kinabukasan ay maagang nagising si Margo. Dahil hindi pa masyadong magaling si Manang Lily, ay siya na muna ang gumagawa ng gawaing bahay. Sanay na naman siya kaya ayos lang sa kanya. Nalaman kasi niya na nilagnat ang matanda kaya siya na muna ang gagawa sa bahay ni Frederick. Nakapaghanda na siya ng hapag nang pumasok si Frederick sa kusina. Good morning, Sir Frederick. Huwag mo na akong tawagin, sir. Just call me Fred or whatever you want to call me. Okay, sige. Kain ka na, Fred. That's good to hear. Ang mga bata. Tulog pa sila, pero gigisingin ko na rin para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Okay. And by the way, I need you tonight. Napabaling siya kay Frederick. Mamayang gabi ka agad? Bakit? Ayaw mo ba? Nagbago na ba ang isip mo sa deal natin? Hindi naman sa ganun. Nagulat lang naman ako. It's settled then. Kagat ang labing tumango siya dito. Ginising ni Margo ang mga anak. Excited ang mga itong pumunta sa kusina. Papa, good morning po! Bati ni Marga sa ama at hinalikan ito sa pisngi. Kita niya ang gulat sa mukha ni Frederick. Good morning, Papa! Bati naman ni Morgan at hinalikan din sa pisngi ang ama. Tumikim ang lalaki bago nagsalita. Good morning mga anak. Upo na kayo. Aalis tayo para makapag-enroll na kayo sa school na papasukan nyo. Bibili rin tayo ng mga gamit nyo. Yay! Papasok na ulit kami! Masayang sigaw ng dalawa. Kaya kumain kayo ng marami, okay? Sabi ni Margo sa mga anak. Opo, Mama. Thank you po, Papa. Ani Marga. Isang tipid ng ngiti lang ang isinukli ni Frederick sa anak. Pagkatapos kumain ay pinahanda ni Frederick kay Mang Tibo ang sasakyan. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang number ng General Manager ng FNS Mall. Good morning, Mr. Salguero. May kailangan po ba kayo? Tanong ni Mrs. Palito, ang General Manager ng main branch ng FNS Mall sa Manila. Good morning.
Please pakisabi sa lahat na exclusive ngayong araw ang mall para sa akin, kasama ang pamilya ko. Huwag mo nang magpapapasok ng mga taong mamimili. Pero kailangan pumasok ng mga employees. Kailangan may mag-assist sa amin. Am I clear? Maotoridad niyang utos dito. Yes, sir. Good. After namin sa St. Joseph Academy, dyan agad ang punta namin. Okay po, sir. Pinuto na niya ang tawag. Sumakay na sila sa kotse niya. Magkakatabi sila sa backseat. Papa, totoo bang pupunta tayo ngayon sa mall? Tanong ni Marga sa kanya. Yes, baby. Pero pupunta muna tayo sa school kung saan kayo mag-aaral. Wow, salamat po, Papa. Papasok na po talaga ulit kami. Oo naman, Morgan. Kailangan nyo mag-aral. Thank you po. Wow, excited na ulit akong pumasok. Wika naman ni Marga. Ako rin. Saka excited na rin ako magpunta sa mall. Ani naman ni Morgan. Okay mga anak, behave na kayo. Ayaw ng papa niyo ng maingay. Saway ni Margo sa mga bata. It's okay, Margo. Nasa labas naman tayo at wala akong trabaho. Sabi ni Frederick sa kanya. Hindi ba't sabi mo ayaw mo ng maingay? Hayaan mo lang ang mga bata. Nagsasaya lang naman sila. Tumango ito sa kanya at tumahimik na rin. Mabilis lang ang naging transaction nila sa St. Joseph Academy. At dahil isa si Frederick sa major shareholders ng paaralan, ay agad na natanggap ang mga anak niya. Ngayon ay papunta na sila sa mall. Kitang-kita niya kung gaano ka-excited ang mga anak sa pagpunta sa mall. Marga, Morgan, ngayon lang ba kayo nakapunta sa mall? Tanong niya sa mga ito. Opo, Papa. Wala naman pong pera si Mama para ipasyal kami sa mall eh. Hanggang Divisoria lang po kami. Pero ayos lang naman po kahit di kami nagmumall. Ang mahalaga lang po sa amin, malusog kami at may nasisilungan. Sagot ni Marga. Kumirot naman ang puso niya sa narinig. Ang mall na pupuntahan natin ay pagmamay-ari ko. At pagmamay-ari nyo na rin. Kaya kumuha lang kayo ng kahit na anong gusto nyo, okay? Laruan, damit, sapatos at libro. Bibilin ko lahat ng yun para sa inyong dalawa. Salamat po talaga, Papa namin. Si Mama po, hindi mo po ba siya bibilan ng mga damit? Tanong ni Morgan. Siyempre, kasamang mama niyo sa bibilan ko ng mga damit. Mabilis niyang sagot. Tiningnan niya si Margo. Nabumula ang mukha nito na mas lalong nakadagdag sa angkin nitong kagandahan. Lumapit siya dito at bumulong. Maghanap ka ng sexy underwears. Samahan mo na rin ang lingerie. It's on me, Margo. Nginisihan niya ito ng malakas itong napasinghap. Fred? Halos pasigaw na tawag nito sa pangalan niya. Nakibit balikat lang siya at muling tiningnan ng mga anak na masayang nag-uusap kung anong kanilang bibilhin ng mga gamit. Pagpasok nila sa mall ay agad na nagtatakbo sina Marga at Morgan. Papa, talaga po bang ikaw ang nagmamay-ari ng mall na to? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Marga kay Frederick. Yes, and soon ipapamana ko to sa inyo ni Morgan. Pwede bang dito na ako matulog, Papa? Hindi pwede, anak. Store to, hindi hotel. Naaaliw na tugon ni Frederick. Tara na para makapamili pa kayo ng mga gusto nyo. Sige po, Papa. Hawak po ako sa kamay nyo, ha? Lambing ni Marga. Pahawak din po ako. Wika naman ni Morgan. Hindi na nagsalita pa si Frederick at alam niyang excited ang mga itong mamili. Hawak niya ang kambal sa magkabila niyang kamay. Nilingon niya si Margo. Tahimik lang ito na nakasunod sa kanila. Tumingin ito sa kanya kaya nagtama ang kanilang mga mata. Kinindatan niya ito na agad na ikinapula ng mukha nito. Nasa third floor na sila kung nasaan ang mga damit at sapatos, maging ang mga laruan. Papa, gusto ko nun. Itinuro ni Marga ang isang malaking Barbie. Sure, baby. Tinawag ni Frederick ang sales lady na nandun. Miss, paki-assist ng mga anak ko. Lahat ng magustuhan nila ibigay niyo, okay? Bilin niya sa babae. Yes, Mr. Salguero. Mabilis nitong sagot habang nakayuko. Hindi naman siya gumagamit ng maskara na pwedeng itakip sa kanyang nasunog na muka. Lantaran siyang lumalabas sa ganoong anyo kapag kailangan niyang lumabas ng bahay o pumunta ng mall. Noong una ay napipikon siya sa mapangmatang tingin ng mga tao. Pero nang nagtagal ay nasanay na rin siya. Ayaw niyang kaawaan ng sarili. Iniisip niya na sunog lang ang mukha niya. Pero blessed pa rin siya dahil healthy siya at may marangyang buhay. At ngayon, may instant family pa siya. God, really, Frederick?
Do you accept now na pamilya mo na nga sila? Buska ng isang bahagi ng kanyang isip. Marga, Morgan, kunin niyo lahat ng magustuhan niyo. Sila nang bahala sa inyo. Sa 4th floor muna kami ng mama niyo, na dun kasi ang para sa kanya. Behave kayo dito, okay? At huwag kayong lalayo, dito lang kayo. May mga guards naman na magbabantay sa inyo. Bili ni Frederick sa mga anak. Okay po, Papa. Hindi po kami aalis dito sa mga toys. Panabay na sagot ng dalawa. Kayong dalawa, bantayan niyong mabuti ang mga anak ko. Kundi kayo ang malalagod sa akin, okay? Bili niya sa dalawang sales lady. Pati mga guards ay sinenyasan din niya na magbantay ng maigi sa kambal. Yes, Mr. Salguero. Sabay na sagot ng mga sales lady. Good. Margo, sa 4th floor tayo. Ayaw niya sa babae. Aha, mamaya na lang siguro ako mamimili. Ang mga bata walang kasama dito. Tanggi nito sa kanya. Hindi pwedeng makita ng mga bata kung paano mo isukat ang lingerie mo, Margo. Let's go. No worries. Safe sila rito. May mga bantay sila. Napangisi siya nang makita ang gulat sa mukha ni Margo. Napaka-inosente talaga nito. Pagdating nila sa underwear department, ay parang natuod siya sa kinatatayuan. Naiisip pa lang niya na isinusuot yun ni Margo habang nasa harapan niya ay parang gusto nang kumawalan ng alaga niya. Fred, ako na lang ang mamimili sa loob. Nakakahiya naman kung ikaw pang mamimili ng mga underwear ko. Namumula ang mukhang wika ni Margo. Mahina siyang napabuntong hininga. Baka nga kapag nakita niyang nakasuot ng lingerie ang dalaga, ay baka hindi siya makapagpigil. Okay, hintayin na lang kita dito sa labas. Binuksan niya ang cellphone at kinuna niya ng ilang larawan si Margo. Sa buong buhay niya, ay ngayon lang tumibok ang puso niya sa isang babae. Gusto niyang maging kanya ito habang buhay. Gusto niyang may ina ang kambal niya na makakasama nila habang buhay. Malabo nga lang yung mangyari. Ayaw niya itong ikulong katulad ng ginagawa niya sa kanyang sarili. Makalipas ang halos kalahating oras, ay tapos na ngang mamili si Margo. Ibinigay ni Frederick ang black card niya sa cashier. Pagkatapos ay inilagay na sa paper bag ang pinamili nila. 2 paper bag lang? Dapat dinagdagan mo na, Marga. Kunot noong wika niya dito. Tama na yan, ang dami na nga niyan eh, at saka ang mamahal pa. The price is nothing, Margo. Ang gusto ko ay ang maging masaya kayo ng mga bata sa pagpunta rito. Huminto sa paglalakad si Margo at tiningnan siya nito sa mga mata. Ang makasama kayo ng mga anak natin ay sapat na para maging masaya ako, Fred. Hindi na bibili ng material na bagay ang kasiyahan ng isang tao. Lagi mo yung tatandaan. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Na-mesmerize si Frederick dahil sa ngiti nito. Lumapit siya kay Margo at hinapit niya ito sa baywang. Simula nang pumayag kang maging bed warmer ko. Akin ka na, kahit na hindi pa natin yun naisasagawa. Possessive niyang sabi dito. Iyo lang naman ako, Fred. Sagot nito. Bumaba ang paningin niya sa labi nito. Hanggang sa unti-unting bumaba ang ulo niya at sinakop ang labi ni Margo. Nang maglapat ang kanilang labi ay may naramdaman siyang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Ikinawit ni Margo ang kamay nito sa leeg niya kaya naman mas lalong idiniin ni Frederick ang labi niya sa labi nito. Uhaw na hinalikan niya ang dalaga. Kung hindi pa sila kinapos ng hangin, ay hindi pa maghihiwalay ang labi nilang dalawa. Can't wait to see you tonight, babe. Hinihingal na wika niya dito. Isang tango lang ang isinagot nito sa kanya. Bumalik na sila sa 3rd floor kung nasaan ang kanilang mga anak. Marami siyang binili para sa mga ito. Lalo na ang gamit sa eskwela. Halos kalahating araw din silang namili sa mall. Sa isang exclusive restaurant sila na nanghalian. Masaya siya habang nakikitang masaya ang mag-iina niya. Nang makauwi sila ng bahay, ay papahapon na rin. Kaya naman sa sasakyan pa lang ay nakatulog na ang kambal. Binuhat niya si Morgan at si Margo naman ang bumuhat kay Marga. Nang mailagay ng maayos ang mga anak sa kama ay hinarap niya si Margo. Margo, pumunta ka mamaya sa kwarto ko. Hindi ko ilalak ang pinto. May sasabihin ako sa'yo. Sige, papatulugin ko lang ang mga bata mamaya. Hinalikan niya ito sa labi bago lumabas ng silid ng mga ito. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan, ay inalagaan ni Margo ang mga anak. Pinunasan niya ang mga ito at binihisan ng pantulog. Wow, ang ganda po talaga ng napili kong pantulog. Love ko po talaga si Barbie. Masayang sabi ni Marga.
Ako naman si Superman. Ang bait talaga ni Papa. Love niya tayo, Marga. Sabi naman ni Morgan. Oo nga, kaya love na love ko rin si Papa at si Mama natin. O tama na yan at matulog na kayong mga anak. May lakad pa naman tayo sa Sabado. Pupunta tayo sa Enchanted Kingdom. Excited na ba kayong sumakay sa mga rides? Sabi niya sa mga ito. Yay! Super duper excited na po, Mama! Kung gano'n, nag-pray na kayo at matulog na ha? Opo, Mama. Good night po. We love you po. Sabay na sagot ng dalawa. Good night mga anak. Mahal na mahal kayo ni Mama. Hinalikan niya sa noo ang kambal at pagkatapos ng mga itong magdasal ay nakatulog agad ang mga ito. Nang mahimbing na ang mga bata ay pumasok na siya sa banyo para maglinis ng sarili. Kinakabahan siya pero inaamin niyang excited din siya sa mangyayari sa kanila ni Frederick. Matagal na niya itong mahal. Simula nang iligtas siya nito ay hindi na niya makalimutan pa ang lalaki. Kaya gagawin niyang lahat para makasama ito kahit pa ang maging bed warmer lang siya nito. Katulad ng gusto ni Frederick, isinuot niya nga ang mga pinamili nila kanina sa mall. Pinatungan niya yon ng roba. Nagwisik din siya ng pabango sa katawan. Nang masiguradong maayos na ang kanyang sarili, ay tinungo na niya ang silid ni Frederick. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan at pumasok sa loob. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Parang noong unang pumunta siya sa bahay nito. Parehong silid din noon nang pinasok niya. Fred, nandito na ako. Anya, hindi niya nakita si Frederick sa loob at tanging lampshade lang ang nagsisilbing liwanag sa silid nito. Nagulat siya nang marinig ang tunog ng lock sa pinto ng silid. Paglingon niya ay nakita niya ang lalaki roon. Fred, parang bubuga ng apoy ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. You're so beautiful, Margo. Kakaibang halimuyak na hatid mo. Anito, hinapit siya ng lalaki sa bewang at hinaplos ng marahan ng kanyang muka. Para nang lalabas ang kanyang puso dahil sa lakas ng tibok na yun. Fred, may sasabihin ako sa'yo. Lalakasan na niyang loob niyang sabihin dito ang totoo niyang nararamdaman. Anong gusto mong sabihin sa akin, Sige lang at may sasabihin din ako sa'yo, Margo. Gusto kong ibahin ang deal nating dalawa. Aha? Anong ibig mong sabihin? Taka niyang tanong. I don't want you to be my bed warmer anymore, Margo. I want you to be my wife. Nagulat siya sa sinabi nito. Ano? Pero bakit, Fred? Bakit gusto mo na ako maging asawa? Dahil gusto kong buo ang pamilya ng mga anak ko. At mukhang magugustuhan din naman kita. Fred, hindi mo alam ang sinasabi mo. Kasi kapag gusto mo akong maging asawa, hindi na kita pakakawalan pa. Hindi na kita ibibigay sa iba. Kahit masaktan pa ako, ipaglalaban pa rin kita sa lahat ng mananakit sa'yo. Kaya isipin mo mabuti kung gusto mo nga akong maging asawa. Napakunot ang noo ng lalaki. Margo, anong ibig mo sabihin? Matagal na kitang gusto. Matagal na kitang mahal. Simula na mo'y mangyari sa ating dalawa, doon ko nalaman na mahal kita. Napaiyak siya sa tuwa dahil sa wakas ay nasabi na rin niya ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Fred. Pinunasan nito ang luha sa pisngi niya. Shh! Huwag kang umiyak, babe. Be my wife. Let's build our own family. I don't know what you're talking about but yeah, I want to marry you. I know it's too fast at baka isipin mo na itinitake advantage kita. Pero alam kong lahat tayo ay magbe-benefit if we get married. Lalo na mga bata. Wala nang bawian yan ha. Hindi ako papayag na bawiin mo pa yan. I won't. I want you, Margo. I want you so bad. Paus ang boses na sabi nito. Bumaba ang paningin nito sa labi niya. Nang maglapat ang labi nila ay agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pinagsaluhan nila ang isang nag-aalab na halik. Pareho silang dalawa na uhaw sa isa't isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay kita niya ang pagdanasa sa mga mata ni Fred. Pero may kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi niya mapangalanan. Ayos lang ba sa'yo ang mukha ko? Natatakot ka ba kapag nakikita ang pangit kong mukha, Margo? Umiiling-iling siya. Marahan niyang hinawakan ang sunog na mukha ni Frederick. May mabuti kang puso, Fred. Huwag mo ikahiya ang mukhang to. Hindi naman nila alam kung bakit ka nagkaroon ng sunog sa mukha, hindi ba? Kaya wala silang karapatang kotyain ka. Matapang niyang sabi. Margo, thank you at tanggap mo ang isang kagaya ko. I thought wala nang babaeng kaya akong tanggapin sa kung sino at ano ako.
Akala ko tatanda na ako mag-isa. Mabuti na lang at dumating kayo ng mga anak natin. Kayo nagbigay ng panibagong kulay at direksyon sa mundo ko. Mahal na mahal ka ng mga anak mo. Mahal din kita, Fred. Pagkatapos niya yung sabihin ay siya na mismo ang unang humalik dito. Naging mas mapaghanap ang mga halik nilang dalawa para sa isa't isa. Hanggang sa nahubad na ang kanilang saplot, hanggang sa naghinang ang kanilang mga katawan. Masayang-masaya si Margot dahil sa wakas ay matutupad na rin ang pangarap niya. At yun ay ang mabuo ang kanilang pamilya at magustuhan din ng lalaking lihim niyang minamahal. Alam niyang naguguluhan pa ito sa nararamdaman, pero alam niyang mauuwi din sa pagmamahalan ng lahat. Kinabukasan ay maagang nagising si Frederick. Napangiti siya nang makitang nasa tabi niya si Margot. Hindi lang isang round ang nagawa nila kagabi. Gigil na gigil siya sa babae. She's beautiful and with a kind heart. Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Margot. Pagod na pagod ito. Naligo na siya at nagbihis bago lumabas ng kanyang silid. Hinayaan niya muna si Margot na matulog. Pumunta siya sa kusina para magtimpla ng kape nang makita niya si Manang Lily doon. Manang Lily, maayos na po ba ang pakiramdam niyo? Oh, Sir Frederick, good morning. Mabuti na pakiramdam ko. Si Margot nga pala, hindi pa ata gising. Tulog pa ho si Margot. Napagod po kahapon sa pagsha-shopping eh. Mukhang may nagbago na sa'yo ah. Simula nang dumating ang mag-iina mo, naging iba ka na. Mas masaya na ang aura mo ngayon. Napakamot siya sa kanyang ulo. Tama ka, Manang. Kailangan ko lang pala ng mga taong magbubukas ng nagsara kong puso. Mabuti yan para sa'yo. Ramdam ko rin kung gaano kabuti ang puso ni Margot. Maging ang mga anak mo ay kita ko ang pagmamahal para sa'yo. Komento ni Manang Lily. Dahil sa sinabi nito ay niyakap niya ito. Salamat po't hindi niyo ako iniwan. Kahit na ang sungit at lamig ko sa inyong mag-asawa. Alam mo iho, naiintindihan ka namin. Alam ko ang nararamdaman mo. Kita mo nga't may plano pala ang Diyos para sa'yo. Binigyan ka niya ng babaeng totoo ang pagmamahal sa'yo at tanggap ka ng buong buo. Paano niyo po nasabi na mahal ako ni Margot, Manang Lily? Umupo siya sa silya at tiningnan ng ginang. Hay nako, Sir Frederick, ang bulag niyo pala. Siyempre, nakikita ko kung paano siya tumitig sa'yo. Puno yun ng pagmamahal. Minsan pa nga'y nakikita ko ang sakit sa mga mata niya tuwing tinititigan ka niya. Pero kahit minsan, hindi ko siya nakitaan ng awa para sa'yo. Siguro dahil hindi awa ang nararamdaman niya para sa'yo. Paliwanag nito, malapad naman siyang napangiti. She's mine, Manang. Hindi ko na po siya pakakawalan pa. Tama yan, iho. Botong-boto ako sa kanya para sa'yo. Nakangiting sabi ni Manang Lily. Napangiti na rin siya. Pagkatapos niyang uminom ng kape ay pinuntahan niya ang kambal sa kwarto. Natutulog pa ang mga ito. Mahina niyang hinaplos ang pisngi ni Marga. Kamukha nito ang ina, habang si Morgan naman ay hawig sa kanya. Paalis na siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makitang si Rodriguez yon ay agad niyang sinagot ang tawag. Yes, Rodriguez. May kailangan ka? Pungad niya sa kaibigan. Good morning to Salguero. I already sent the result to your email. See it for yourself, pare. Magsasalita pa sana siya nang bigla na lang naputol ang tawag. Umupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang email niya gamit ang cellphone. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung ano ang nararamdaman. Natatakot siya na baka maging negative ang resulta, pero alam niya sa puso niya na anak niya sina Morgan at Marga. Huminga muna siya ng malalim bago pinindot ang PDF file na ipinasa ni Rodriguez sa kanya. Nang mabuksan niya yun at mabasa ang resulta, ay bumuhos ang luha sa mga mata niya. It's positive. 99.99% ang resulta ng DNA test nila. Thank you, God. Salamat at ibinigay mo sila sa akin. Pasasalamat niya sa Panginoon. Hinalikan niya ang mga anak. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman. Ramdam na niyang mga anak nga niya ang dalawa. Pero iba pa rin pala kung may ebidensya na nagtuturong anak niya nga ang mga ito. Papa, bakit po kayo umiiyak? Inosenteng tanong ni Marga. Nagising ito dahil sa pagyakap at paghalik niya sa mga ito. My princess. You are my princess, Marga. Prinsipe ko naman si Morgan. Mga anak ko kayo. Alam po namin, Papa. Huwag na po kayong umiyak. Love na love ka po namin. Sabi ni Morgan. And I love you too, kids. Magiging isa na tayong pamilya.
Yay! Magiging isa na tayong pamilya! Sigaw ng dalawa. Yes, sige na't ayusin nyo na ang sarili nyo. Tulog pa kasi ang mama nyo eh. Ha? Saan po natulog si mama kagabi, Papa? Tanong ni Morgan. Sa kwarto ko siya natulog mga anak. Bakit nandun siya, Papa? Hindi po ba't hindi kayo kasal ng mama? Bakit sa kwarto mo siya natulog? Inosente ngunit kuryosong tanong ni Marga. May pinag-usapan kami ng mama nyo kagabi. Nakatulog kasi kaming dalawa kaya hindi na siya nakabalik dito. Pagsisinungaling niya. Okay po. Tumango ito at bumangon na. Nagpaalam na siya sa kambal. Naghanda naman ng pagkain si Manang Lily para sa kambal. Habang sa kwarto naman ay kagigising lang ni Margo. Parang pinapalo ang kanyang buong katawan. Mukhang nasobrahan sila kagabi ni Fred. Napangiti siya dahil sa nangyari sa kanila kagabi. Good morning. Buti't gising ka na. Nakangiting bati ni Fred sa kanya. Namula ang mukha niya dahil wala siyang saplot sa ilalim ng kumot. Good morning. Pasensya na at late na ako nagising. It's okay, I understand. Napagod ka kagabi. I mean, pinagod pala kita kagabi. Biro nito. Frederick? Malakas itong tumawa at sumampa sa kama. Oo nga pala, may good news ako, Margo. Ano yun? Lumabas na ang resulta ng DNA test. Positive, Margo. Sabi ko sa'yo, di ba? Anak mo ang kambal. Salamat, binigyan mo ko ng mga anak. Salamat din dahil binigay mo sila sa akin. Oo nga pala, nakapagluto na naman si Manang Lily ng pagkain eh. Gusto mo bang hatiran kita rito? Baka kasi hindi mo kayang maglakad. Tigilan mo nga ako. Kasalanan mo to eh. I can't get enough of you, babe. You're too beautiful para hindi ka pansinin. Ang sabihin mo, malandi ka lang talaga. Napatili siya nang halikan siya ni Frederick. Fred, pagod pa ako. Hindi pa ako kumakain. Saway niya dito. Okay, fine. Pero dito ka lang sa kwarto. Sasabihin ko sa mga bata na masakit ang buong katawan mo at bawal kang istorbohin. Ikaw talaga? Para-paraan din eh, no? Naiiling niyang sabi dito. Mariin siyang hinalikan nito sa labi bago lumabas ng silid. Napangiti na lang siya sa lalaki. Ang swerte niyang maituturing. Panginoon ko, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob para sabihin sa kanya ang totoo. Na ako ang babaeng iniligtas niya noon kaya nasunog ang mukha niya. Natatakot ako baka sisihin niya ako kapag sinabi ko ang totoo. Ayoko mawala siya sa akin. Mahal na mahal ko si Frederick. Mahina niyang panalangin. Bumangon siya at nagpunta ng banyo para maglinis. Dahil hindi niya nakita ang mga damit ay humira muna siya ng damit at boxer ni Frederick. Pagdating ng Sabado ay ipinasyal nga ni Frederick sa Enchanted Kingdom ang kanyang mga anak. Ang saya-saya ng mga ito. Kaya masaya rin si Margo na nakikita ang mag-aama niya na lubhang masaya sa isa't isa. Pagka-uwi nila ay agad na nakatulog sina Marga at Morgan. Sobrang napagod ang mga ito sa pamamasyal. Babe, doon ka na matulog sa kwarto ko. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Sabi niya kay Margo. Sige, maayusin ko lang ang kumot ng mga bata. Sure. Pagkatapos nitong ayusin ng pagkakahiga at kumot ng kambal, ay sabay na silang pumunta sa silid niya. Babe, noon ayoko mag-undergo ng surgery dahil wala naman akong inspirasyon. Wala akong pakialam kung kutyain man ako. Pero nagbago ang lahat na dumating kayo ng mga anak natin sa buhay ko. Gusto kong maging normal tayong pamilya katulad ng iba. Payag ka bang mag-undergo ako ng surgery, babe? Hinawakan ni Margo ang kamay niya. Nagtaka pa siya kung bakit ito umiiyak. Margo, bakit ka umiiyak? I'm so sorry, Fred. Ako may kasalanan kung bakit naging ganyan ang mukha mo. Ha? What do you mean? Di ba sabi mo hindi mo alam kung ano mga sinasabi ko at kung bakit kita mahal na agad? Yes, bakit nga ba? Naalala mo bang nangyari noong masunog ang isang bar sa may Cavite? Sinama ako ng kaibigan ko ron. Yes, doon ako na-aksidente kaya nagkaganto ang mukha ko. Ako ang babaeng tinulungan mo noon, Fred. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Teka, bakit hindi kita maalala? Mausok noon at kanya-kanya mga tao para makalabas ng bar. Pati kaibigan ko hindi ko na rin noon nakita dahil halos magkastampid na noon. Dahil sa dami ng tao ay nadapa ako. Dumaan ka sa tabi ko kaya tinawag kita at humingi ako ng tulong sa'yo. Kahit mausok noon, naaninag ko pa rin ang mukha mo.
Hinaplos nito ang pisngi niyang nasunog. Tinulungan mo ako, kaya lang nang papalabas na tayo ay bumagsak at bumigay na ang kisame ng bar. Mabilis mo akong naitula kaya ikaw ang natamaan ng nagliliyab na kisame. I'm sorry, friend. Kasalanan ko kaya ka nagkaganyan. Shh! Hindi mo yun kasalanan, Margo. Gusto ko itang tulungan ng gabing yun. Natatandaan na kita. Pero hindi ko maalala ang mukha mo. I'm sorry. Saglit lang tayong nakita noon, kaya wala kang dapat ihingi ng sorry. Kasalanan ko talaga ang lahat. Hindi ko pa nagawang pasalamatan ka dahil hindi na kita nakita pa nang dalhin ako sa ospital ng rescue team. Dahil sa dami ng nalanghap kong usok. Sobrang inisip kita noon kung nailabas ka ba ng bar o ano. Yeah, na-rescue nila ako pero huli na dahil nahagip na ng apoy ang mukha ko. Nawalan ako ng malay noon. Buti na lang at nagdatingan ng bombero. Kung hindi, baka namatay ako sa loob ng bar. Pero masaya ako na nailigtas kita noon. Sabi ko sa sarili ko noon, at least may nagawa ako mabuti bago ako mamatay. But maybe hindi ko pa oras noon kaya heto tayo ngayon. Magkausap at magkasama. Masaya ako na nalaman na buhay ka pa. Nabawasan ang dinadala ko sa konsensya. Paano mo pala nalaman na buhay pa ako? Nakita ko ang litrato mo na siyang magiging customer ko, kaya agad akong umuo sa boss ko sa club. First night ko nun sa trabaho at ikaw na agad ang ibinigay sa akin na customer. Gusto ko makabawi sa iyo sa kahit na anong paraan. Kahit pa nga sabihing bayad ako ng gabing yun. Patawarin mo ako. Alam kong nagdusa ka dahil sa aksidente. Wala kang kasalanan, Margo. Hindi ako galit sa'yo. Nasa panganib ka kaya humingi ka ng tulong. Naroon ako sa bar na yun noon dahil napadaan lang ako para i-check kung anong meron na masarap na alak sila. Kaso pagpasok ko, narinig kong nagsisigawan ng mga tao sa loob. Until I found out na nasusunog na pala ang second floor ng bar. Mabilis ang pangyayari. Nagpanik na ang mga tao at hindi na maintindihan kung saan lalabas. Kaya pati ako natrap na sa loob. Hanggang sa nakita kita at narinig ko ang tawag mo. And who am I para hindi ka tulungan? Ni hindi ako nagdalawang isip na lapitan ka kahit na mabilis pa sa kidlat ang pagkalat ng apoy noon. Walang gustong tumulong sa akin noon kundi ikaw lang. Kaya sabi ko sa sarili ko, habang buhay kitang pasasalamatan. Yun ang plano ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Kanya dahil natagpuan natin ang isa't isa at muling pinagtagpo sa ikalawang pagkakataon. Hinaplos ni Fred ang mukha ni Margo. Unti-unti niyang ibinaba ang mukha at sinakop ang labi ng babae. Sinagot naman nito ang halik niya. Makalipas ang 2 linggo ay handa na si Frederick para sa check-up niya. Inihatid na ni Mang Tibo ang mga bata sa school dahil sa ospital ni Doc Rodriguez sila pupunta ni Margo. May kinuha ring 2 nanny si Fred para mag-alaga at magbantay sa kambal habang nasa ospital sila. Fred, okay ka lang? Huwag kang kabahan, nandito lang naman kami ng mga anak mo. Hindi ka namin iiwanan. Pagpapalakas loob ni Margo na ngayon ay kasintahan na niya. Ayos lang naman ako. Natatakot lang ako sa pwedeng mangyari. Baka hindi na maibalik pa ang dati kong muka. Ano ka ba, babe? Magaling ang inirekomendang doktor ni Doc Rodriguez at alam kong hindi ka naman pababayaan ng kaibigan mo eh. Yeah, tama ka. Tara na. Tumango siya dito at sumakay na sila sa sasakyan. Pagdating sa ospital ay agad na kinuhanan ng vital signs si Frederick. Nagpalaboratory rin siya para masiguradong ayos lang ang lahat sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na ang mga resulta sa lab test ni Fred. Nasa harapan na nila ngayon si Doc Rodriguez kasama ang 3 doktor na gagawa ng surgery kay Frederick. May dermatologist, surgeon at anesthesiologist. Kamusta po ang resulta ng laboratory ni Fred, Doc? Tanong ni Margo kay Doc Rodriguez. Well, everything is good. Kaya sa susunod na araw ng kanyang surgery, ibabalik namin ang dati niyang muka. Salamat naman po kung ganun, Doc. Walang anuman. So that's it. Naibigay na rin naman ni Salguero ang dati niyang picture sa surgeon at dermatologist. Kaya napag-aralan na nila ni Doc Perez ang gagawin nila. Maraming salamat sa tulong niyo, Doc Rodriguez. Gusto kong bumalik sa dati si Fred. Gusto kong gawin niya mga bagay na hindi niya magawa dahil sa akin. Ayan ka na naman. Singit ni Fred. Don't blame yourself, Margo, okay? Bumawi ka naman sa akin eh. Ngumiti lang ang babae. Bago sila umalis ay muli silang nagpasalamat sa mga doktor. Hanggang sa dumating na ang araw ng surgery ni Frederick. Kinakabahan si Margo, maging ang kanilang mga anak.
Itinawag din ni Frederick sa mga magulang ang pagpapasurgery nito. Hindi man makampunta ang mga magulang nito ay nag-ari naman ang mga ito ng desal para maging successful ang operasyon ni Fred. 3 oras nang naghihintay si Margot sa labas ng operating room kasama sina Marga at Morgan. Panay ang kanilang dasal na sana ay ayos lang si Frederick sa loob ng OR. Makalipas ang 1 oras ay kinausap niya ang mga anak. Morgan, Marga, umuwi na muna kayo. Ipapahatid ko na kayo kay Mang Tibo. Magpahinga kayo sa bahay at ako nang magbabantay sa papa nyo. Sabi niya sa mga bata. Kasama nila sa ospital ang mag-asawa. Naiwan sa mansyon ang nani ng kambal. Pero mama, gusto po naming makita si papa kapag lumabas na siya sa operating room. Sagot ni Marga. Oo nga po mama, gusto po naming palakasin ang loob ni papa pagkatapos niyang operahan. Katwiran naman ni Morgan. Sige na nga, pero kumain muna kayo, okay? Pasasamahan ko kayo kay Manang Lily sa cafeteria. Okay po. Sagot ng dalawa. Sumama nga ang kambal kay Manang Lily para kumain. Makalipas ang 2 oras ay sa wakas lumabas na rin si Doc Rodriguez. Doc, kamusta po si Fred? Okay lang po ba siya? Kinakabahan niyang tanong dito. Yes, Miss Margot. Successful lang naging operasyon sa kanya at wala namang naging komplikasyon. Kailangan lang munang lagyan ng benda ang mukha niya para hindi magkaroon ng infection. We need to wait until 48 hours bago alisin ang bandage sa mukha niya. Please take good care of Frederick. Ikaw at ang mga anak niyo ang naging dahilan niya kaya siya nag-undergo ng surgery. It's been 6 years bago siya nakapag-decide na magpa-surgery. Kahit parents niya, hindi niya pinapakinggan. Huwag po kayo mag-alala, Doc, dahil hindi ko po pababayaan si Fred. That's good to hear. Wika nito at nagpaalam na rin. Ilang sandali pa nga ay inilipat na si Frederick sa recovery room. Hinawakan niya ang kamay nito at saka hinalikan. Mahal na mahal kita, Frederick. Masaya ako na successful ang surgery mo. Masaya niyang sabi sa natutulog na lalaki. Hinalikan niya ito sa noo bago ipinikit ang mga mata para makapagpahinga rin. Makalipas ang 5 buwan ay tuluyan nang gumaling si Frederick. Bumalik na sa dati ang gwapong mukha nito at ang dami na namang babaeng lumalapit dito na siyang ikinaiinis ni Margot. Kasalukuyan silang kumakain ng dinner nang may babaeng lumapit kay Frederick. Fred, is that you? Ang gwapo mo talaga. Do you mind if I join you? Malanding tanong ng babae kay Frederick kahit na nakikita nitong may kasama ang lalaki. Miss, hindi mo ba nakikita na may kasama si Frederick? Girlfriend niya ako, kaya umalis ka na. Inis na taboy ni Margot sa babae. Wow ha? Mga low-key na pala ang gusto mo ngayon, Frederick. Saan mo ba siya nakuha? O baka naman naging mababa ng standard mo simula nang pumangit ka at hindi na niya pinatapos pa ang pagsasalita ng babae. Mabilis na dumapo ang kaliwang palad niya sa pisngi nito. Sa susunod na insultuhin mo si Frederick. Ngayon pa lang sinasabi ko na to sa'yo. Magsimula ka na manghiram ng mukha sa aso. Naiintindihan mo ba ako? How dare you slap me, you bitch! Laking squatter ako, kaya wag mo akong kalabanin. That's enough, babe. She's just a pretentious woman. Nalulugi ng kumpanya nila pero kung umastay parang walang problema. Don't worry, miss. Hindi na magtatagal ang kumpanya nyo, kaya practicein mo na yung sarili mo na maging low-key din. Malamig na sabi ni Frederick sa babae. Namutla ito at walang sabi-sabing umalis. Gagayo na. Akala niya siguro aatrasan ko siya. Nakasimangot na sabi ni Margot sabay upo muli. Wow, babe. Nakakatakot ka palang kalabanin. Ang tapang-tapang mo kanina. Komento ni Frederick sa kanya. Nako, hindi naman talaga ako matapang. Ang pinakaayaw ko lang sa lahat ay ang insultuhin ng mga mahal ko sa buhay. Hindi pwede sa akin yun. Porket mayaman siya, akala mo kung sino. I'm so damn lucky to have you. Hindi ko na siguro patatagalin pa ang proposal ko. Maybe this is not a romantic proposal. Pero gusto ko lang na malaman mo na mahal kita. I know, sinabi ko nung una na deal lang natin to. Pero iba na ngayon. I love you with all my heart, babe. Akin ka lang, Margot. Tumayo si Frederick sabay luhod sa kanyang harapan. Hindi niya napigilan ang sarili na hindi umiyak. Napakasaya niya. Hindi niya akalain na sobra-sobra pa sa hiniling niya ang ibibigay sa kanya. Oo naman, Frederick. Pakakasalan kita.
Isinuot ni Frederick sa kanyang kamay ang singsing at mariin siya nitong hinalikan sa labi. Thank you, babe. Mahigpit niyang niyakap ang nobyo. 2 buwan ang naging preparasyon ng kasal ni na Margot at Frederick. Umuwi pa nga galing States ang mga magulang nito na sina Freddy Salguero at Freya Salguero. Wow, Mama! Ang ganda-ganda niyo po! Puri ni Marga nang makita ang kanyang itsura. Kasalukuyan kasi siyang inaayusan ng makeup artist. Thank you, anak. Ikaw rin ang ganda-ganda mo. Magkamukha tayo. Paniguradong ang gwapo din po ni Papa ngayon, Mama. Oo naman, gwapo silang dalawa ni Morgan. Napangiti siya nang matapos ayusan. Ang ganda niya. Hindi niya akalain na mas gaganda siya sa araw ng kasal nila ni Frederick. Ang gown niya ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Umayaw siya nung una pero hindi nagpatalo si Frederick. Kaya naman pumayag na lang siya. Kahit na hinayang sa pera. Kabadong-kabado naman si Frederick habang hinihintay si Margot sa altar. Sa malaking simbahan sila ng San Vicente ay kakasal. Maraming dumalong bisita, lalo na ang mga nasa business world. Ito ang isang engrandeng kasal ng bansa. Nagsimula nang tumugtog ang musika kaya mas lalong dumoble ang kanyang kaba. Tumulo ang luha sa mga mata niya nang makitang naglalakad na si Margot papunta sa altar. Ang lakas ng pintig ng kanyang puso. Hindi na niya magawang ilihis ang paningin sa babaeng bumago sa buhay niya. Magkahawak ang mga kamay nila nang nasa altar na sila. Pagkatapos nilang sumagot sa pari ng I do, ay sasabihin na nila ang kanilang pangako sa isa't isa habang isinusuot ang singsing na tanda ng kanilang pagmamahalan. Marga, hindi ko alam kung paano nagsimula ang nararamdaman kong to para sa'yo. Pero simula nang pasukin mo ang mundo ko, bigla na lang ako nagiba. You are the light to my darkness, babe. Ikaw at ang mga anak ko naging dahilan ng pagbangon ko muli. I won't promise na hindi kita masasaktan. Pero itong may ipapangako ko sa'yo, na kahit sa anong problema, hindi kita iiwanan sa ere. Hindi kita bibitiwan. Sabay nating haharapin ang bawat pagsubok sa atin. I love you so much, babe. Pangako ni Frederick habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Marga. Matagal na kitang mahal, Fred. Simula nang iligtas mo ang buhay ko sa sunog ay ipinangako ko na sa sarili ko na mamahalin kita habang buhay. Simple lang nga ang hiling ko noon eh, ang makasama ka lang kahit hindi mo ako mahal. Pero may ibang plano ang Diyos sa ating dalawa. Ibinigay niya mga anak natin sa ating dalawa. Sila ang naging daan para muli tayong magkita at magkasama. Pangako ko na mamahalin kita hanggang sa kabilang buhay, Frederick. Ikaw at ikaw lang. Isinuot naman ni Marga sa daliri ni Fred ang singsing. Ilang sandali pa ay naglapat na ang labi nilang dalawa. Masigabang palakpakan ang narinig nila. Parehong masaya ang kanilang mga puso. Ganoon din ang lahat ng saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Makalipas ang 1 taon, ay mas lalong naging matatag ang pagsasama ng mag-asawang Frederick at Margot. Ngayon nga'y araw ng Sabado. Naisipan nilang mag-picnic. Kaya naroon sila sa park sa village kung saan sila nakatira. Naglalaro sina Marga at Morgan kasama ang ibang bata, habang sila ng asawang si Frederick ay masayang pinagmamasdan ng dalawa. Babe, kailan ba natin bibigyan ng kapatid ng kambal? Gusto kong maalagaan ka habang nagdadalang tao. Hindi ko yung nagawa sa kambal. Tanong ni Frederick sa kanya. 2 buwan na akong delay at nagpiti ako kahapon. At positive, babe. Buntis ako. Masayang balita niya sa asawa. Mamayang gabi pa sana niya sasabihin dito, pero mukhang excited na itong madagdagan ng anak nila. Talaga? Magkakaanak na tayo ulit? Yes! Sigaw nito. Hey, wag ka ngang sumigaw dyan. Para kang timang. I'm just happy, babe. I love you so much. Mamahalin ko kayo ng mga anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Mahal na mahal din kita, Frederick. Ikaw at ang mga anak natin. Bumaba ang mukha ng asawa at sinakop nito ang kanyang labi na agad niya namang sinagot ng mainit na halik. Makalipas ang 7 buwan, ay ipinanganak nga ni Margot ang isang malusog na lalaki na pinangalanan nilang Francis Salguero. Namuhay sila ng masaya kasama ang 3 nilang mga anak. Kahit na ano pagsubok man ang harapin nila, basta't may pag-ibig, ay hindi yon madaling mabuwag. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share.
Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.